Nanalo nga itong Magnolia Hotshots kontra dito sa NLEX Road Warriors, pero nagkaroon naman ng injury itong si Jerome Lastimosa. Tumama yung ulo ni Lastimosa doon sa floor pagkatapos makapag-agawan sa rebound at dinala kaagad ito sa dugout at hindi na bumalik doon sa laro. Pagkatapos ng game, sinabi ni Coach L.A. Tenorio na mag-undergo ng mga test itong si Lastimosa dahil nag-complain daw ito ng blurred vision. At syempre nagkaroon ng bukol doon sa ulo niya at nahihilo daw. Kaya nga sa ngayon, hindi pa natin tiyak kung ano naging sitwasyon dito kay Jerome. At ang panalangin ni Coach L.A. Tenorio ay hindi naman naging seryoso to at walang injury. Dahil syempre, nasa very crucial stage na tayo nitong eliminations. Naghahabol ang Magnolia ng twice to beat advantage at hindi po pwede na magkaroon ng injury to si Jerome. Dahil kung ito'y mapipilitang hindi maglaro ng isa o dalawang game, napakalaking bagay niyan. Dahil pag natalo Magnolia, baka posibleng malaglag sila doon sa twice to beat. At alam naman natin na very important player itong si Jerome Lastimosa para dito sa Magnolia. Kaya nga kinakailangan ko kung Magnolia, siguraduhin mo na 100% healthy ang nabanggit na player. Kaya so far naman itong si Coach L.A. Tenorio, syempre, i-consider niyan ang lahat ng possibilities. At ang isa doon sa nakikita natin ay baka gumawa ito ng trade para kumuha na isa pang backup point guard. Kung sakali kasi na hindi makapaglaro itong si Jerome Lastimosa, hindi naman po pwede na si Polly at si Mark Parroco lang ang gagamitin nila dahil syempre mga matanda na rin yan at veterano. Kaya kinakailangan nila ng additional pa na mga guards na magagamit. Kaya ito ngayon yung pinag-aaralang mabuti ng Magnolia Hotshots kung kukuha pa sila ng isa pang guard para dito kay Jerome Lastimosa na papalit pansamantala habang ito'y nagre-recover. Kaya nga isa to sa mga magiging very important na gagawin ngayon ng Magnolia, yung decision tungkol dito sa pagkuha ng guard. Samantala naman itong Rain or Shine Elasto Painters ay number 1 ngayon dito sa team standings pagkatapos nilang talunin itong Converge Fiber Xers. Sinabi ni Coach Cheng na medyo swerte ang Rain or Shine dahil na-injure nga si Justin Arana at hindi nagamit itong Converge. Pero sa totoo lang, may injury din dito sa Rain or Shine. Itong si Kit Dato hindi na rin nakapaglalaro. Patas lang yung naging sitwasyon dyan. Sa totoo lang, magbigyan credit natin itong Rain or Shine. Ang ganda ng nilalaro nila ngayon. At talaga nakapag-adjust sila kahit na-injury ito si Kit Dato. Kaya nga sa tingin ko, well-deserving sila dito sa number 1 spot so far. Ang importante para dito sa Rain or Shine ay manatili sila dito para makuha yung twice to beat advantage. Dahil alam natin medyo magiging mabigat yung mga makakalaban nila ng mga susunod na teams. Kaya kung ikaw ang Rain or Shine, kailangan siguraduhin mo na ikaw talaga ay mananatili dahil mahirap makapasok sa playoffs ng Rain or Shine nang merong twice to beat disadvantage. Alam natin yung mga heavyweight dito sa playoffs, itong San Miguel, TNT, Ginebra, Magnolia, Converge. Kaya kinakailangan kung ikaw itong Rain or Shine, siguraduhin mo na makukuha mo yung advantage na yan. Dahil tandaan natin, 4 na teams na ang magkakaroon ng twice to beat advantage. At yan naman talaga ang pinaplano ngayon nitong Rain or Shine Elasto Painters. Kaya kinakailangan kung ikaw si Coach Cheng, as much as possible, manalo ng as many games as possible para hindi na nila paproblemahin yung pagdating dyan sa mga quotient at pagdating dito sa tie breaks, yung kung ano-ano pa. Para pag nagawa yan ng Rain or Shine, magiging mas maganda ang kalalabasan nito para sa kanila. Kaya kung ikaw naman itong Rain or Shine, yan talaga ang iyong balak gawin ngayon. Para naman dito sa Converge Fiber Xers, unang-una nilang kailangan gawin ay kumanap ng isa pang big man na magagamit dahil hindi kaya ni Justin Baltasar na siya lang. At saka isa pa itong kay Justin Arana, napapadalas na yung ma-ankle injury nito so kinakailangan siguro ay ma-determine nila kung paano ito maiiwasan na.